Hello everyone! Ako si Nicole Elsa Porras and gikan ko sa section AB and O1. And karon is i-discuss na ko sa inyo ang patungkol sa Introduction to Programming. Naatay 7 ka objectives karon. Ang pang-una is ma-discuss nato ang earliest method ng computing and ang history nito. Pangkaduha is ma-define nato kung unsa ang algorithm. Pangkatulo, ma-discuss pod nato ang programming development cycle. Pang-upat is ma-describe nato ang mga steps nga makahelp sa mga programmer sa pag-develop ng usa ka program. Panglima is ma-explain nato ang importance or ang kahalagahan ng pag-analyze ng usa ka problem. Pangkaunom is ma-discuss nato ang mga intellectual disparities between sa machine and man. And lastly, ang pinakahuli ay ma-describe nato ang mga modeling tools na ginagamit ng mga programmers para sa kanilang pag-develop sa usa ka program. Diri ta sa overview. So wala pa ang computers, ang mga humans is nag-start na sila sa pag-create ng mga step-by-step methods para ma-accomplish ang isa ka task. For example, sa culinary arts. Gina-follow nila ang recipe sa pag-cook. Kailangan ang each step masunod and kanang correct ang order nila para ma-achieve ang isa ka result or nindot nga result. Ang major turning points sa pag-evolve ng ingani nga structured methods ay nahitabo during World War II. Ang mga laki is gipadala sila para mo-fight sa war. Then ang mga bai is gi-recruit sila ng US military para mag-perform ng complex calculations for ballistic trajectories or yung path sa missiles. Ang mga bai that time na nag-compute is ginatawag sila computers. Kaning mga computer or unang computers is gina-manually perform nila ang calculations by breaking it down into a small pieces na ginatawag na elementary steps. Sa kinadugayan, ang mga machines ay na-develop na and kanina ang nipalit sa ni-take over na sa pag-compute. And gina-follow gihapon nito ang kanang systematic approach. Same pa rin sa giingon ako gaina na gina-breakdown gihapon ini sa mga precise steps na ginatawag na elementary steps and gina-execute na siya ng computer efficiently and accurately. What is algorithm? Ang algorithm ay step-by-step sequence or set of instructions siya na nag-describe kung paano i-manipulate ang isa ka data para makaabot sa specific na output. Once daw na ang algorithm is macoded na siya, is matransforma siya into a computer program. So, karon unsa ang computer program? Ang computer program is mogamit siya source code or mga programming languages para maingon sa computer kung unsa ba ang mga steps para makaabot sa ingana nga result or maka-generate og specific na result base sa gihatag na data ng isa ka programmer. Programming Development Life Cycle. Ang Programming Development Life Cycle is nag-refer siya sa mga steps or process sa pag-create, pag-test, and pag-improve ng computer program. Kani ginasigurado jud na ang final program is kanang efficient siya and wala siya error and ma-meet niya ang kanang mga given requirements
or ma-solve niya ang isa ka program or isa ka problem. Kani ang mga steps sa pag-develop ng isa ka program. Natay unom ka steps. Ang una is i-define nato and analyze natong maayo ang problem. Pangkaduha is magplanta ng solusyon. Ang pangtulo is i-code na nato ang solution na gihimo nato. Pang-upat is i-test and i-debug nato ang solution. And ikalima is implementation. And ang ikaanom, lastly, is ang maintenance and documentation. So, explain na nako sa inyo ang each step nito, no? Ang pinakauna is identifying or defining and analyzing the problem. Sa diri no, nga step is ma-answer nato na kung ano ang task na dapat isolve or dapat mahuman. So before solving the problem, kailangan jud na i-consider ng isa ka programmer ang pag-identify and malaman ang exact na problem na dapat isolve. Kapag di agad nalaman ng isa ka programmer or nag-fail siya sa pag-identify ng problem, ang mga susunod na gagawin niyang steps is mag-fail or mahimo rag purposeless or walay kakwenta-kwenta ingana. So para jud masigurado ang effective na solution, ang mga programmers ay mag-conduct jud na sila og kanang thorough na pag-analyze sa problem sa pinaka-start pa lang sa paghimo ng program. Kini no, ang purpose ani is makahatag og firm foundation para sa entire process ng development. Problem analysis. Diri ang first na ginahimo sa problem is gina-break niya ito sa few larger parts, and ang each part ng mga larger parts na is gina-turn nila into smaller segments hanggang sa ginagmay ito hanggang sa ang programmer is kanang comfortable na sila i-solve ang problem piece by piece. Dapat jud na always na mahinumduman na ang pag-provide ng maayo na solution sa problem is dapat masabtang maayo ang entire task na himuon mo para kanang ang mga details niya is maging klaro. Second or pangkaduha na steps is ang pagplan ng solution. Ang pagplan ng solution is one of a method para sa pag-prepare ng mga action steps into a logical manner para ma-achieve ang kanang specific task. If mahimo nato or maplan nato maayo is maka-reduce ta or maka-save tag time and efforts sa paghimo sa program. Ang computers is dili sila nag-possess ng intellect katulad ng ginagawa natong mga tao. Instead, nag-rely sila sa mga program or instructions na ginahatag nato sa ilaha. Gina-follow nila ang sequence base sa human logic. Nag-execute nila mga steps with speed and precision. Kasagaran no, mapansin nato sa mga computers is faster sila than humans kaysa sa ato. Pero little dili nato alam is nagkuan sila kanang gina-process pa jud nila ang mga commands na ginahatag nato sa ila one at a time. Nag-create sila ng mga small pauses between each step. Pero
tungod sa kanilang speed. Yung mga poses na yon is dili nato mapansin or undetectable sila para sa ato, making their performance seamless. Modeling tools. Kaning mga modeling tools ay ginagamit ng mga programmers para makaplano or ma-visualize nila ang kanilang gagawing program. Naay two na most popular modeling tools na ginagamit ng mga programmers para mag-represent or mag-present sa algorithms. Number 1 is ang pseudocode, and ang pangkaduha is ang flowchart. Pseudocode. Ang pseudocode is kani siyang standard English-like statements na nag-contain ng mga sentences and phrases na same gihapon or same ra sa syntax ng programming language. So makita nato no sa left corner na murag same ra siya sa programming language pero dili. Ang kalahian nila is ang pseudocode is walang strict observance sa rules of keywords and all of syntax. Pero sa mga programming languages is naa siya mga rules na dapat sundon para mugana ang isa ka program. Flowchart. Ang flowchart ay isang visual diagram na nagpakita ng mga simbolo or mga kanang mga steps, mga shapes, arrows para mapakita ang daloy ng data sa isa ka plano. Ang third step is coding the solution. Dire sa coding the solution is kani ang part na pinaka-importante sa program development process. There is a stage is gina-define ang procedure na gina-describe sa modeling tools na gigamit ng isa ka programmer, whether it's pseudocode or flowchart. Then, ang mga content dito or mga plano dito sa modeling tools is gina-transform siya as a programming language. So, there nga part is ang programmer is maghimo ng mga kanang code. Mag-input na sila code and para mahimo ang program. Programming language. Sa karon, daghan na mga programming languages na available depende sa user needs. So as we know, programming language is kani ang ginagamit ng mga programmers para makipag-communicate sa computer. Kasi ito lang ang paraan nila para makahatag or maka-provide o step-by-step process sa computer. Pangkaupat na steps is testing and debugging the solution. So, after ma-code ng programmer ang solution, kailangan i-test ito and i-debug. So, sa testing, nag-involve siya ng giparan niya ang program para maka-identify ng mga errors and ma-verify kung ang mga requirements ba ay na-meet sa isa ka system. While sa debugging is ito ang isa sa process sa pagpangita kung naabay mga errors, gina-trace niya ang mga resource, gina-correct niya ang code, and gina-test utro. Kaning duha is nag-ensure siya, ang purpose aning duha is gi-ensure niya kung ang software ba nagihimo is reliable and nag-function ba as expected or na-solve ba jud niya ang problem. So, dire, explain nako kung unsa ang source code, object code, and compiler. So, unahon sa nato ang source code. Source code is a totality of instructions written in a English-like statements. So, nakasulat siya sa English-like statements under
gamit ang programming language na naay rules of syntax. While on the other hand, the object code is a machine-readable generated by a compiler. So, ang object code is kanang masabtan na siya sa isa ka computer. Then, ang compiler, lastly, is kani siya ang special kind sa software na gina-translate niya ang source code padung sa object code para masabtan ng computer and ma-execute ng computer ang code na gihatag ng program. So, sa diri na part, naka-visualize kung unsa ang process nila. So, una is source code, which is nakasulat siya sa programming languages. Then, sunod, muagi siya sa compiler para ma-translate siya into a machine-readable format. And, padung na siya sa source code. So, ang compiler, gina-translate niya ang source code para ma-read ng computer or para ma-execute ng computer tarong ang gihatag na process or step-by-step process. Debugging process. There is a debugging, kani ang isa sa systematic nga pamaagi sa pagpangita or pag-ayo sa mga bugs sa code ng isa ka program. Aron masiguro na ang program is nagdagan nga hapsay ug sakto. While sa test run is kani ang proseso sa pagpaganang usab. So gipaganan niya utro ang program after ma-debug or after ng debugging process. Ang purpose ani is aron masiguro nga ang mga bug is naayo na, nawala na or natangtang na ug ang output is sakto na ba. So, diri no, naatay two types of error. Ang una is a runtime error. So, there is a runtime error, isa siya nga klase nga error nga mahitabo samtang dagdagan ang program. Ang ikaduha na error is ang logic error. Kani ang usa sa klase na error nga walay error message. Pero sayop ang output kasi naay program na nagdagan nasasayop nga pamaagi. Ang pangkalima na steps is ang implementation. After matest and ma-debug ng program is kailangan ang actual use nito is nag-start na. Pang-ikaunom is ang maintenance and documentation. Kapag ang program is effective na siya or controlling na, ang pag-process nito, need na siya ng maintenance and documentation, mandatory na para sa future reference. And sa documentation naman, hindi ibig sabihin na ang pag-provide ra ng mga list ng whole line sa program, but kailangan din na mag-provide ng mga backups and storing data files para safe ang mga kanang program. Para in case of emergency, dali na siya ma-solve tayo. And that's all. Thank you guys for listening and I hope na may natutunan kayo sa gi-explain nako. Thank you!